Okay, so magandang umaga, mga 11:15 ng umaga ngayon. So dito lang tayo. So yung dalawang yon, malapit na rin natin i-harvest. Kasi yun yung, yun yung dalawang yun, wala tayong monitoring kung kailan ba natin sila naitanim. So itong lima, ito yung naitanim natin ng February 20. Tapos ito naman, yung naitanim natin ng February 16. So itong February 16, inaasahan ko sa katapusan ay ma-harvest na natin. Pero wala pa naman silang isang buwan. Mga ano bang date ngayon? March 12. So after mga 5 days, naka-isang buwan na sila. So hopefully makahabol pa sila sa laki. At yon. So yung mga nandito naman, kinuha ko na. Ang maganda nito, yung isa sa na-harvest ko dito na ibinigay natin sa kaibigan natin, umabot siya ng 100 grams. So ibig sabihin, kahit limited tayo sa sikat ng araw, hindi na masama yung 100 grams. So kung tutuusin. So hopefully, pag na-improve pa rin natin yung setup, iniisip ko rin baka mag-explore ako ng NFT. Medyo malayo kasing source ng kuryente. Pero titingnan natin. Pero sa ngayon, ito lang muna tayo. Tapos baka mag-DFT. DWC. Yan. Ang problema kasi, hindi naman problema. Ang sa setup lang kasi na yon, medyo marami tayong investment in terms of nutrient solution. Kailangan sila lahat may naka-setup na nutrient solution sa DWC. Sa NFT kasi, meron kang reservoir. So, kung yung reservoir mo, sabihin natin 200 liters. 200 liters lang yung umiikot sa lahat sa buong system mo. Sa Kratky naman, parang DWC siya, na yan, stagnant yung tubig, lalagyan mo na kaagad. So, kung 2 liters, 2 liters kaagad, or 20 liters, 20 liters kaagad. Medyo mabigat yun pag madami kang alaga. Ayun. So, explore lang na din natin. So, sa ngayon, Kratky lang muna tayo in thinking na mag-DWC or NFT. So, ito naman yung Scamander natin. Make sure kung kita Yan. Yan o. Halata na. Ganito kalayo halata na may colored lettuce yung mga yan. So, iwan ko ito kung makakahabol, pero tingnan natin. Pero, yan. So far, so good naman sila. So, doon, bukas kasi magta-transfer tayo ng Olmeti. Doon tayo magta-transfer, 5. So, maglilinis ako ng mga containers sa yon, yung container na yon. Tapos, gagamit tayo ng isang ganito. So, 2 ganitong container, tapos isang ganyan. Para 5. 5 lang kasi yon. So, ito namang mga kale, possible, tanggalin ko na rin yan dyan. At yun dito naman sa kabilang setup natin, ayusin ko. Planning na, at least i-enclose siguro natin dito. Medyo mahirap kasi i-close yung part na to So, dito na lang siguro muna. I-close natin. Pero ito, medyo konti. Yan. Kasi nga nagbawas nga tayo. Pero hopefully, yan, ito mawawala na itong mga to. Gagawin natin silang basil. So dito naman, ginagawan ko na kasi ng setup to para maihang ko. Ang problema ko, hindi ko mahanap yung pliers. And anyway, hopefully mahanap ko na at matapos ko siya today. Kasi ito, makaka-setup tayo ng 10 seedlings na nandito nakahang. Kung dati yung nakahang natin dito, mga bottled water, ngayon ang nakahang natin, isa na lang na ganito. So, yan, malaki. 4 inches yata ang diameter nito, kung hindi ako nagkakamali. Tapos yan, i-enclose natin yan, yung ilalim. So, gawan lang natin ng paraan. Para at least itong location na to, medyo safe na in terms ng mga ibon. Yan. So yan going strong naman, naman yung basil natin. Sana makarecover tong mga nasa likod.
Pero ito yung tinanim ko last time lumalaki naman siya. Ang hindi masyadong lumalaki ito kasi masyadong natatakpan. Ayan. So ito naman yung bulaklak ng ating Thai basil. Ayan, ito yata yung mag-injection flowers tapos ilan mo paano magiging buto yan? Basta maging buto sana siya. Tapos tumutubo naman yung lemon basil natin dun sa baba. Tapos ito yan naputol siguro ito ng mga ibon. Yan, pero dalawa naman yung sanga niya, ito. Tapos ito naman yung isa. Yan. So meron pa rin naman ako mga Thai basil dun sa baba na pwede kong i-transplant kasi nga ayun. Medyo maasikaso din sa baba Ayun, wala naman masyadong kakaiba pa. Tatanggalin na rin natin tong mga kale natin dito. Pero later on, siguro gusto ko pa rin mag-alaga ng kale. Isama natin sa salad. So yun lang, wala naman masyadong kakaiba ngayon. Pero bukas magta-transfer tayo ng 5 olmeti na dadagdag natin sa ating monitoring. So sa ngayon, meron tayong February 16, February 20, and yung February 25. Hindi ako nagkakamali. Tapos yung March 1. Yun yung bukas. Yung pang March 1 na seedling natin. Yun yung ilalagay natin to monitor. So yan, wala naman masyadong kakaiba. Ito lilinisin ko pa. At marami pa akong kalat to. Kailangan ko pa maglinis din. Yun lang. At ito yung Mizuno natin. Okay naman siya. Bye-bye!